Ang bagong kasambahay. Ang pamilya Alonzo ay kilala sa kanilang kayamanan at impluwensya sa probinsya. Ang kanilang lumang mansyon, itinayo noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, ay nakatayo sa isang malawak na lupain. Napapaligiran ng matataas na punong akasya na tila bumubulong sa tuwing umiihip ang hangin. Bagamat malapalasyo ang tirahan, matagal na ang may kumakalat na kwento tungkol sa mansyon. Mga mahiwagang anino na gumagala sa gabi. Mga yapak sa sahig na hindi matukoy kung kanino. At mga mahihinang bulong na nagmumula sa lumang pader. Ngunit hindi ito alintana ng pamilya Alonzo. Para sa kanila, ang mga ganoong kwento ay bunga lamang ng malilikot na imahinasyon ng kanilang mga kasambahay. Nang dumating si Lina, ang bagong kasambahay, wala silang kalam-alam sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa mansyon. Siya ay isang dalagang lumaki sa maliit na baryo, sanay sa hirap ng buhay. Masaya siya nang matanggap bilang bagong katulong sa Alonzo Estate. Dahil nangangahulugan ito ng mas malaking kita upang matulungan ang kanyang pamilya. Pagkarating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mayordoma na si Manang Ising. Isang matandang babae na ilang dekada nang naglilingkod sa pamilya. Huwag kang matatakot kung may marinig kang kaiba sa gabi. Babala ni Manang Ising habang inaakyat si Lina sa kanyang isilid sa ikalawang palapag. Minsan, may naririnig na kaluskos o tila mga bulong. Hindi mo na kailangang pansinin. Napalunok si Lina, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Marahil, ang tinutukoy ni Manang Ising ay ang mga daga o ang lumang kahoy na sumisirit kapag natatapakan. Sa unang mga araw ni Lina sa mansyon, naging maayos ang lahat. Ang pamilya Alonzo ay mababait naman sa kanya. Lalo na ang bunsong anak na si Miguel, isang 7 taong gulang na masayahing bata. Ngunit may napansin si Lina na tila kakaiba. Tuwing gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, may naririnig siyang mahihinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Parang may naglalakad. Kapag sinilip niya, wala namang tao. Isang gabi, habang siya ay naglilinis sa silid aklatan, biglang may nahulog na lumang litrato mula sa isang istante. Pinulot niya ito at napansin ng isang lumang larawan ng pamilya Alonzo. Naroon si Don Ricardo at Doña Elvira, kasama ang kanilang 3 anak. Ngunit may isang matabatang babae na sa larawan na hindi niya pa niya nakikita kailanman sa mansyon. Nang mapansin ni Manang Ising ang hawak niya ang larawan, agad itong inagaw mula sa kanya. "Huwag mong pakikialaman yan," mahigpit na bili ng matanda. "Mabuti pang bumalik ka na sa iyong silid." Nagtaka si Lina. Sino kaya ang batang iyon sa larawan? Bakit parang kinatatakutan ni Manang Ising na pag-usapan ito? Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang bumigat ang pakiramdam ni Lina sa mansyon. Parang may malamig na hanging bumabalot sa buong bahay sa tuwing sasapit ang hating gabi. Isang madaling araw, nalimpungatan siya nang maramdaman niyang parang may nakatingin sa kanya.
Daan-daan siyang bumangon at lumingon sa bandang pintuan. Doon niya nakita ang isang batang babae na nakaputing bestida. Nakatayo sa may hagdanan, nakatingin sa kanya. Madilim ang paligid, ngunit malinaw niyang nakita ang malungkot nitong mga mata. "Sino ka?" bulong ni Lina. Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, bigla itong tumalikod at tandahang lumakad pababa ng hagdan. Sa takot, mabilis siyang bumangon at sumunod. Ngunit pagdating niya sa ibaba, wala na ang bata. Tanging ang malamig na hangin at ang mahihinang tunog ng kampana mula sa malayong simbahan ang naririnig niya. Kinabukasan, naglakas loob siyang tanungin si Manang Ising. "May isa pang bata rito sa mansyon?" Napakunot noo ang matanda. "Bakit mo na itanong?" "May nakita akong batang babae kagabi. Nakaputing bestida at may mahabang buhok." Biglang namutla si Manang Ising. "Pinakita na niya ang sarili sa iyo. Sino siya?" Nagbuntong hininga ang matanda bago sumagot. "Siya si Shara, ang pangalawang anak ni Don Ricardo at Doña Elvira. Matagal na siyang patay." Nagimbal si Lina sa narinig. Anong nangyari sa kanya? Daan-daang nagumpisang magkwento si Manang Ising. Noong bata pa si Shara, nahulog siya sa ikatlong palapag ng mansyon. Walang nakakita kung paano nangyari. Pero natagpuan na lang siyang walang buhay sa may hagdanan. Simula noon, hindi na siya natahimik. May mga kasambahay na noon na nakakakita sa kanya. Pero karamihan sa kanila ay umalis na. "Bakit niya ako pinapakitaan?" tanong ni Lina, nanginginig ang tinig. "Marahil may gusto siyang sabihin sa iyo." Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang mga pangyayari. Minsan, nagigising si Lina na may nararamdaman siyang mabigat sa kanyang dibdib. Parang may nakaupo sa kanya. May pagkakataon ding naririnig niya ang mahihinang paghikbi sa tabi ng kanyang kama. Ngunit sa tuwing bubuksan niya ang ilaw, wala namang tao. Hanggang isang hating gabi, muling nagpakita si Shara sa kanya. Ngunit ngayon, nakaturo ito sa isang bahagi ng bahay. Ang lumang silid sa ikatlong palapag na matagal nang nakasarado. Nang binuksan ni Lina ang pinto kinabukasan, nakadiskubre niyang hindi ito nakakandado. Daan-daan niyang itinulak ang pinto at isang makapal na alikabok ang bumugad sa kanya. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at natagpuan ng mga lumang gamit ni Shara. Mga lumang manika, kwaderno, at isang diary. Binuklat niya ang huling pahina at doon niya nabasa ang nakakakilabot na sulat. "Hindi ako nahulog. May nagtulak sa akin." Nanginginig ang kanyang mga kamay at habang hawak ang diary. Sino ang nagtulak kay Shara? Isa ba ito sa miyembro ng pamilya Alonzo? Nang araw ding iyon, nagpasya siyang umalis sa mansyon.
Hindi na niya hinintay pang malaman ang kasagutan. Hindi na niya kayang manatili sa isang bahay na may madilim na palihim. Habang lumalayo siya sa Alonzo Estate, naramdaman niyang may mga malamig na hangin dumadaan sa kanyang tabi. Tila isang bulong ng pasasalamat. At sa huling pagkakataon, sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya si Shara. Nakangiti hanggang unti-unting naglalaho na ito sa hangin.